Sinaunang pagninilay sa Ebanghelyo para sa Nobyembre 29. Lukas, Kabanata 21, versikulo 29 hanggang 33. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na pagmasdan ang puno ng igos at iba pang mga puno. Kapag nakita nilang namumunga na ang mga ito, alam nilang malapit na ang tag-init. Ganoon din daw kapag nakita nila ang mga palatandaang binanggit ni Jesus, malalaman nilang malapit na ang kaharian ng Diyos. Sinabi ni Jesus na ang lahat ng ito ay magaganap bago lumipas ang kasalukuyang salinlahi. Binigyan din ni Jesus na ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi lilipas. Paano natin maiangkop ang ebanghelyong ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Pag-unawa sa mga palatandaan. Tulad ng puno ng igos, maaari tayong maging mapagmatsyag sa mga palatandaan sa ating paligid. Ito ay maaring mga pagbabago sa lipunan, kapaligiran o sa ating personal na buhay na maaring magpahiwatig ng mga mahalagang pangyayari o pagbabago. Pagiging handa. Ang talinghaga ay nagpapaalala sa atin na maging handa sa anumang pagbabago o hamon. Sa ating pang-araw-araw na buhay, ito ay maaring mga hulugan ng pagiging handa sa iba't ibang sitwasyon, baging ito man ay sa trabaho, pamilya o personal na buhay. Pananampalataya at tiwala. Ang katiyakan ni Jesus sa kanyang mga salita ay nagpapaalala sa atin na magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Sa ating pang-araw-araw na buhay, maaari tayong umasa sa mga pangakong ito sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan. Pag-uunawa sa panandaliang katangian ng mundong ito. Ang pahayag na ang langit at lupa ay lilipas ay nagpapaalala sa atin na ang mga bagay sa mundong ito ay pansamantala lamang. Ito ay maaring magbigay sa atin ng perspektibo sa mga ating prioridad at pagpapahalaga. Pagiging alerto sa espiritual. Sa ating pang-araw-araw na buhay, maaari tayong maging mas alerto sa ating espiritual na kalagayan at sa presensya ng Diyos sa ating paligid. Pagkakaroon ng pananaw na nakatingin sa hinaharap. Ang talinghaga ay nagtuturo sa atin na maging mapagmatsyag hindi lamang sa kasalukuyan kundi pati na rin sa hinaharap. Ito ay maaaring magudyok sa atin na magplano at maghanda para sa hinaharap habang namumuhay tayo sa kasalukuyan. Pagtitiwala sa katiyakan ng salita ng Diyos. Sa gitna ng mga pagbabago at kawalan ng katiyakan sa buhay, maaari tayong umasa sa katiyakan ng salita ng Diyos bilang ating gabay at sandigan. Pagkakaroon ng pananagutan. Ang kaalaman na may katapusan, ang lahat ay maaaring magudyok sa atin na maging responsable sa ating mga aksyon at desisyon sa buhay.